39 na sundalong binabantay ngayon sa psychiatry ward. At sa mga susunod naming gagawin, mapapatunayan daw na kahit sa mundo ng mga inaggawan ng katinuan, umiiral pa rin ang makapatiran. Abangan ang kabuang storya sa Under Special Investigation ngayong linggo. Susunod, panguhold dapat pamamaril sa isang lalaki huling-huli sa CCTV camera. 3 magkakahiwalay na sunog sumiklab sa Metro Manila. 10 taong gulang na bata, patay. At team ng NBA sensation na si Jeremy Lin talo sa isang friendly match. De La Cruz Antonio Jr. Present! De La Cruz Maria. Present! De La Cruz Antonio. Present, Han. Good morning, Han. Present sa trabaho, present sa school araw-araw. Sa tulong ng Bear Brand Powdered Milk Drink. May dagdag tibay resistensya nutrients ng vitamin C at iron and zinc. Pangbuong pamilya, araw-araw. Happy Present, De La Cruz. Laging present, never absent. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay araw-araw. Nestle. Good food, good life. Enjoy high-class rice in 3 easy steps with Knorr Rice Mate. Hugas, halo, hain. Enjoy the kanin. New Knorr Rice Mate. Rice na parang high-class in 3 easy steps. Hugas, halo, hain. Eto, wala na talagang sinasanto ang mga magnanakaw. Kahit tirik na tirik ang araw, lakas loob na sumalakay sa QC ang 2 holdupper at binaril pa ang kanilang biktima. Ang mga eksena, huli sa CCTV camera. Patricia Mangune, ikwento mo. Sa CCTV footage na ito, makikita ang 40 anyos na si Crisologo Pangan na naglalakad sa Panay Avenue QC bandang 1:30 ng hapon. Sa isang iglap, isang lalaki ang humablot sa bag nito. Hindi binitawan ni Pangan ang kanyang bag. Habang nag-aagawan, isang lalaki pa ang biglang dumating at pinaputukan si Pangan. Mabilis na tumakas sa mga kawatan tangay ang bag ng biktima. Agad namang isinugod sa Capitol Medical Center si Pangan na tinamaan ng bala sa baba at hita. Nung hindi niya ibigay yung bag niya, binaril siya nung isang suspect armed with handgun. Tapos tinamaan siya sa hita, sa kaliwang hita niya at sa leg. Laman daw ng natangay na bag ng biktima ang 3 cellphone at wallet na may cash na 900 pesos. Kwento ng isa sa mga nakakita, pinagbantaan pa sila ng mga suspect bago tumakas. Nakita ko, duguan na siya. Tapos hanggang sa yung ano na yon, yung kriminal tumakbo dito sa amin. Dito dumaan, tinutukan kami. Ang lahat ng yan, dumapa kasi natakot. Dumapa kami lahat para kaming winalis. Tumanggi mo nang magpa-interview ang nanay ng biktima pero ligtas na raw sa panganib ang kanyang anak. Patuloy naman ang pagtugis ng Quezon City Police sa mga sospek. Patricia Mangune, News 5. Papasok pa lang ang itinuturing na Fire Prevention Month. Pero nadadalas na agad ang mga sunog. Simula kagabi, 3 magkakahiwalay na sunog ang sumiklab sa Metro Manila. Sa Tondo, isang 10 taong gulang na lalaki ang patay. Narito ang report ni Marian Alviar. Wala nang nagawa ang mga residente ng Barrio Tipas Taguig ng lamunin ng apoy ang kanilang mga bahay pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Nagsimula raw ang sunog sa tahanan ng mga Bonifacio pero hindi pa tiyak kung ano ang sanhi nito. Mahigit 10 bahay ang natupok pero wala namang nasaktan. Manong-manong inalis ng mga residente at bumbero ang mga nagkalat na sunog na yero, gamit at putik para hanapin ang bangkay ng 10 taong gulang na si John Stephen Lesigues. Natrapang bata sa nasusunog nilang bahay sa Barangay 107, Zone 9 sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Dalawa. Sa babae, sa lalaki. Tapos yung dalawang bata, mayroon daw isang kambal. Sugatan din ang kakambal ng biktima at ang nakatatanda nilang kapatid na babae na nagkaroon ng second-degree burns. Bukod sa masikip daw ang lugar, nahirapan daw ang mga bumbero na apulain ang apoy dahil sa dami ng mga osisero. Halos abo na lang ang natira sa may 50 bahay na nasunog sa Barangay Tangos, Navotas City kagabi. 14 na residente ang sugatan dahil sa pagpipilit na isalba ang kanilang mga gamit. Mahigit 100 pamilya ang nawala ng bahay sa insidente. Marian Alviar, News 5. Pinagtatagaan ng isang lalaki ang sarili niyang lolo at lola at 2 pang kaanak sa sarili nilang bahay sa Aklan.
Patay ang 4 na biktima habang 2 iba pa ang sugatan. Base sa investigasyon, bigla na lang daw nagwala ang suspect na si Errol Roldan. Walang ibang nakikitang motibo ang mga pulis maliban sa posibilidad na may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Naiuwi na sa bansa ang bangkay ng OFW na natagpuang patay sa dabing dagat sa Hong Kong. Labis ang panghihinayang ng pamilya ni Rowena Gomez nang salubungin nila ang 11 kaanak. February 5 nang makita ang wala ng buhay na OFW sa baybayin malapit sa bahay ng kanyang amo. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero hinala ng kanyang pamilya, sangkot dito ang amo ng OFW. Madalas daw kasi itong magsumbong na nakakaranas siya ng pagmamaltrato. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy na ginawa ng otoridad sa Hong Kong. Nakabantay ngayon ang Mines and Geosciences Bureau sa isang sinkhole sa Cebu. February 8 daw na diskubre ng mga residente sa Dalaguete ang lumubog na lupa. 6.5 by 10 meters ang sukat ng bunganga ng sinkhole habang 6 meters naman ang lalim nito. Paliwanag ng mga taga-MGB, posibleng pinalambot ng ulan ang lupa kaya lumubog ito. Noong nakaraang Biyernes, isang mas malaking sinkhole ang lumamon sa isang palayan sa bayan naman ng Dumanhog. Dahil dito, pinag-aaralan na ng DENR kung kailangan ideklara ang Cebu bilang sinkhole-prone area. South African peace icon na si Nelson Mandela isinugod sa ospital. Mga pulis at mamimili sa Amerika nagkagirian dahil sa sapatos. At itlog sa China, singlaki lang ng butil ng perlas. Yan at iba pang aksyon abroad sa report ni Trish Roque. Dahil sa sakit sa tiyan, isinugod sa ospital ang dating South African President na si Nelson Mandela. Matagal na raw kasi itong iniinda ng Nobel Peace Prize laureate, kaya kumonsulta na siya sa espesyalista. Na-ospital na rin noong nakarang taon ang 93 years old na si Mandela dahil sa acute respiratory infection. Napapadalas na rin ang kanyang pagkakasakit dahil sa katandaan. Ito ang bagong NBA All-Star Special Edition ng isang sikat na shoe brand. Ngayong araw na dapat ito mabibili sa US. Pero laking dismaya ng mga nag-abang na NBA fanatics nang kanselahin ng retailer ang pagbenta. Tuloy galit silang nagsisigaw at sinugod ang mga mall kung saan ibebenta dapat ang mga sapatos. Nagbarikada ang mga parak at tinaboy ang mga nagwawalang customer. Parang normal na araw lang para sa mga motorista sa highway na ito sa Texas nang biglang tumagilid ang 18-wheeler truck na ito. Ang isang kotseng nakasabay nito, minalas na makaladkad sa Center Island. Ang isa pa tumilapon sa kabilang lane. Buti na lang ligtas lahat ang drivers, pero ang nagmamaneho ng truck mahaharap sa asunto. Sinong mag-aakalang ang parang butil na perlas na ito ay itlog pala ng manok? Laking gulat daw ng magsasaka sa China nang mangitlog ang kanyang manok. Nasa 4 na sentimetro ang laki ng isang normal na itlog. Pero itong isang ito, malaki lang ng konti sa 1 sentimetro. Pinaplano na itong ipasok sa Guinness World Records. Trish Roque, News 5. Susunod sa aksyon, halos 1 milyong turista dagsa sa Baguio para sa makulay na Panagbenga Festival. Sa kabila nito, bilang ng mga bumibisita sa summer capital, kumukonti na raw. Manny Pacquiao at Jeremy Lin nag-exchange of compliments sa Twitter. At pagkakasibak ng radio DJ na si Angelicopter sa isa niyang programa dahil daw kay Grace Lee. Why go for car fresheners that are strong at first and fade in a matter of days? Switch to New Glade Sensations Car. It releases fragrance for up to 60 days, non-stop. For lasting freshness day in and day out. New Glade Sensations Car. Fragrance that stays for up to 60 days. Looking for a postpaid plan na may guaranteed only texts and calls? Use Smart Only Postpaid. My lowest only rates from Smart. No hassles, no limits. Galing, no? Sa tuwing may pagsubok, saan tayo tatakbo? 2 taon na mula nang naoperahan si Tatay Ricardo. At mula noon, kahit kailan hindi nila nadala sa isang physical therapist. Sa bawat sitwasyon, paano tayo tutugon?
At sa bawat problema, kanino tayo hihingi ng payo? Ano man ang tanong natin kapatid sa usaping pangkalusugan, tamang kaalaman ang kasagutan at tamang kalinga ang ating kailangan. Alagang Kapatid, tuwing Sabado